Kantahan, sigawan, Lucena. salitaan. Okay lang yan. May nagsasayawan pa nga eh. Para hilingin sa gobyerno o pamahalaan, sino man ang nakaupo, ay ginagarantiyahan, pinoprotektahan, nakalayaan ng ating konstitusyon. Bayan versus Ermita, 2006. Yan, Alex, ang basihan ko sa unang paksa. Oh, kasasabi ko lamang na may permit eh. Sasabihin mo na naman walang permit. Ha, Alex? Alam mo, dapat sa ospital ka ng mga baliw eh. Hindi ko ba nakikinig? Kasasabi ko lang na may permit. Oh, doon ako sa pangalawang paksa. Jerry Halaran, good morning. Okay lang yan. Demokrasya yung kumukontra. Hindi naman lahat sasang-ayon sa atin eh. 10 taon, mahigit na po ako nag-broadcast. Alam ko na kung paano laruin niya mga yan. Diba? Okay. Sang-ayon sa isang abogado na 10 taon dito na nag-practice bilang piskal. Ano ba yung piskal? Taga-usig ng mga kaso-kaso sa hukuman. Yan ang taga-file ng information. Formal na habla mula sa reklamo sa isang tao sa piskalya, sila ang tumatayo sa hukuman para usigin yung inireklamo. Sino ito? Attorney Anthony Ludalvi Vista. Wala na siya rito, nasa Canada na siya, at doon na siya nagpa-practice bilang abogado. Ito'y nasa English, tatagalogin ko. Alex, makinig ka ha, huwag kang mag-a-out para mahimasmasan ka. Nasa Facebook niya ito nakapost. Kalamansi na nga iniinom ko, Kuya Bong ngayon. Baka next week, medyo may mga tinatapos lang tayo. Bakit mali ang pag-iisip ni Miko Clavano, assistant ni Boyeng Rimulya bilang assistant ombudsman, sa kanyang paliwanag, explanation ng ginamit dito? Papalitan ko ng salitang palabo. Bakit sa pag-iisip ni Miko Clavano, assistant ombudsman ni Boyeng, ang plunder o pandarambong ay malabo niyang ipinaliwanag? Ano ba ang sinabi ni Clavano? Si Clavano ay tinanong kung sa tinanggap ba ni Marcoleta na 75 million, ito ay katumbas ng plunder. Ipinaliwanag o ipinalabo ni Clavano na ang plunder ay hindi lamang daw sa public funds. Ang tanong sa kanya ha, ng isang nasa media roon, yung bang tinanggap ni Marcoleta na pera, 75 million, yung baan niya ay plunder? Ano ang sagot ni Clavano? Ang layo na sagot eh. Sabi niya, yung daw plunder ay hindi lamang tungkol sa public funds. Ang tinatanong magkano? Dapat ang isagot mo amount. Di ba? O gaano? O, pero sinagot niya na rin lamang na sinasabi niya na ang pera daw na pwedeng ituring na plunder ay hindi galing sa public funds, hindi lang galing sa public funds. Ipagpatuloy natin ang pagbasa dito naman sa paliwanag ni Atty. Vista. Dahil malabo yung paliwanag eh, ni Miko Clavano eh. Ayon sa kanya, ang mga taong pribado daw ay maaaring kasama din sa kasuhan ng plunder. Pribadong tao, pribadong pera. Sinasabi niya na sa plunder law ay mababasa ang series or combination kung papaanong ang isang kriminal na gawain ay maituturing na plunder. Tumutukoy daw ito sa mga gifts, regalo, komisyon, porsyento, excuse me po, at mga kickback. Sinabi niya pa na ang suhol mula sa mga pribadong tao ay tinuturing na korupsyon. At kung ito daw ay mga pinagsama-sama o kombinasyon ng mga gawain, ito daw ay katumbas ng plunder o pandarambong. Yan yung sagot ng bata ni Boyeng Rimulya. Yung pogi doon, si Miko Clavano, assistant ombudsman. Nang yan si Ombudsman Rimulya ay nasa DOJ, Department of Justice, assistant din niya yan. Bata niya yan eh. Siguro ng congressman siya, nandun din sa kanya yun. Iniugnay ngayon, yung sinasabing pera na tinanggap ni Marcoleta na 75 million mula sa mga pribadong tao, katulad ni Defensor, na sapagkat lumagpas ng 50 million, kasi pag 50 million pataas, yung amount ho pinag-uusapan, ay plunder. Oh? Ay hindi raw ito inilagay ni Marcoleta sa SALN o kaya ay sa sosi niya. Totoo kaya ito? Saan nagkamali si Clavano? Ang nagpapaliwanag po isang abogado, wala pa yung aking paliwanag. Nasa English ito, tinatagalog ko lang. Baka kasi hindi naiintindihan ni Alex. Oy, Alex, bakit nawala ka na? Ha, sumabog na ba yung tenga mo? O puro tutuli na yan? Maglinis ka. Okay? Sa kaso ni Marcoleta, nagkamali si Clavano. Okay? Sapagkat ang kanyang paliwanag ay mali sa itinatanong sa kanya. At kung tama man yung sagot niya, mali ang tanong. Yun ang paliwanag dito ni Atty. Vista. Ang issue ay hindi lamang tungkol sa pribadong pera na iniuugnay sa plunder. Ang tunay na issue sa plunder o pandarambong
Alex, hinahanap kita, bakit nawala ka na? Republic Act 7080, bago maging plunder, ay dapat magkaroon ng predicate crimes. Mga basihang krimen. Hindi mo pwedeng sabihin plunder agad pag walang predicate crimes. Talagang ang plunder ay binubuo ng tatlong pangunahing elemento. Letter A, tatlong A yan. Parang AAA battery. Acquired, accumulated, amassed. Acquired, nagkaroon ka, tumanggap ka. Accumulated, nag-ipon ka. Amassed, nagkamal ka. Tumanggap ba si Marcoleta? Inamin naman niya. Diba? Sinasabi kanina Boying, galingan niya sa kanyang pag-amin. Wala namang itinatanggi si Marcoleta kaya hindi na issue yun. May naipon ba si Marcoleta? Maraming nag-donate. Accumulated. Nagkamal ba siya? Questionable. Bakit? Saan niya ba dinala yung naipon niya? Kung itinago niya sa bank account niya, yan, habulin mo. Baka hindi nagbayad ng buwis. Di ba? Pero totoo ba na hindi niya isinama sa kanyang salin? Totoo. Bakit? Ano ba ang isasama mo sa salin? Ano ba isusulat mo? Ano ba ang statement mo dyan? Kaya nga salin Statement of Asset, Liabilities, and Net Worth. Pahayag kung magkano ang iyong properties, asset, ari-arian. Minus your liabilities, letter L. Kasi yung letter A sa salin, assets, properties mo. Yung S doon, statement. Yun yung sinusulat mo. Yun yung inire-report mo. Yun ang pahayag mo. Yung properties mo, ima-minus mo doon ang liabilities mo o mga utang o obligasyon. Assets, properties, minus liabilities, equals yung dulong letra N.